Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat ho sa dumadagdag subscriber, no? Wala ho, hindi ho dumalo si Digong sa papagod lang kayo, hindi ho yan dadalo. Bakit? Eto, pagyan ho ni si Digong para maunawaan nyo kung bakit hindi siya dadalo. Maski anong patawag pa gawin ninyo. O, to. That we can be together in a room. I would ask for that rare privilege of talking to you. Tayo lang doon, the two of us in a room. With no... I welcome you. And if you want to find me guilty, go ahead. So be it. Find a country where they kill people with the firing squad. Yun ang problema. Maghahanap pa kayo ngayon ng bansa na pumapatay ng tao, firing squad. Mas gusto niya yung magpa-firing squad. Kaya umasa na dadalo pa siya dyan. Ha? If you find me guilty, go ahead. Tuloy yung. And I'm ready. Ready siya sa firing squad. If you hail me into a rigmarole of trial and trial, no need. Go ahead and proceed in your investigation. Find me guilty, of course. Can do that. I do not want imprisonment. And I hope that we can be together in a room. I would ask for that rare privilege of talking to you. Tayo lang doon, the two of us in a room. With no... Sino kayo sinasabi niyang gusto niya makausap sa room? Silang dalawa lang daw. Si Marcos kaya? No? Ulitin natin kung anong gusto niya mangyari. I welcome you. Welcome you. And if you want to find me guilty, go ahead. So be it. Find a country where they kill people with the firing squad. And I'm ready. Kaya huwag na kayo umasa dyan sa quadcom na yan at hindi dadalo si Digong dyan. Kung gusto nyo find me guilty, okay. Pero maghanap kayo ng country na pumapatay ng tao ng firing squad. Yun ang gusto niya. Pero yung kulong, ayaw niya kulong. Eto naman si Sara. Mukhang malamig ang ulo niya ngayon. Sabi rito, ano na naman kaya ang sasabihin ng mga loyalista sa TikTok ni BP Sara? Iyak na naman sila dito. Diba? Hindi wala akong sound to eh. Kinaka-copyright ako eh. Ito. Galing pala sumayaw eh. Dahil dyan. Ito pa isa bisayin nyo eh. Inday Sara Duterte, dance move. Mamatay kayo sa asar. Sasayawan lang kayo ni Inday. Tas Inday. Sabi. Sayaw-sayaw siya. Patay tayo dyan, mga friend. Kaya yung mga friend, wala na yun, hindi ho pupunta si Digong doon, maski sa Senado. Sabi ni Bato, pupunta si Digong, hindi. Bahala kayo, go ahead.
If you find me guilty, maghanap kayo ng bansa na nagpa-firing squad at doon nyo ako padala. Di ba? Mas gusto niya yung pabaril kaysa sa magpakulong. Wala na, yun lang yun. Tapos na, bahala kayo dyan. Bistiga kayo dyan. Ay, nako. Ay, His Excellency. Ano na? Ito pa yung kay Atty. Enzo. Mananalo raw si Kibuloy dahil ikakampanya ito ng taong bayan ayon sa mga DDS. Talagang matindi, no, mga friend? Ay! Ewan. Anong klase itong mga to? Nababaliw. Pa mananali ang ungas na yan. Andyan na nga yung FBI. Eto sana all ganito mga friend. Dating Maguindanao government Dato Ampatuan inatulang guilty ng graft at malversation. Ganyan. Hinatulang guilty sa kasong graft at malversation Bago lang ito mga friend. of public funds si dating Maguindanao Governor Dato Sajid Islam Ampatuan. Sa 66 na pahinang desisyon ng Sandigang Bayan, sinintensya ka ng hanggang 12 taong kulong si Ampatuan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Reklusyon perpetua at multang 393 million pesos naman dahil sa kasong malversation. Inutusan din siyang isauli sa gobyerno ang parehong halaga na may interest na 6% per annum. Bawal na rin humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno si Ampatuan. Ang kaso ay kaugnay sa paglustay ng 400 milyong pisong pondo para sa dapat sari konstruksyon at rehabilitation ng farm-to-market road sa Maguindanao. Pero hindi naman 400 milyon. Payat Yung kay bilyon Sa Duterte, bilyon, di ba? Hindi may paliwanag yung 51 billion ni Pulong. Oo. 51 billion ito 430 million lang, di ba? naman na ipatupad. Sana all, no? Yung mga corrupt, gano'n na maging sentensya. Wala pang pinatay yun, Yung Sajid Ampatuan, wala akong pinatay. Naglustay lang ng pera. Wala pang 1 billion. Yan. Kulong. Reklusyon perpetua. Bayad pa. Sana gano'n ang mga sentensya dito sa mga alipores ni Digong. Dapat siya sa atin mabuti yan, mga sinampan ni Senador Trillanes. Di ba mga friend? Plunder, yung mga sinampan ni Senador Trillanes. Yan, dapat mag-sentensya. Ang tagal na rin yung kaso ni Ampatuan na yan. Ngayon lang siya na-guilty. Di ba? Tatawa ko kanina sa Quadcom. Hindi na intindihan kung anong gagawin kay Duterte. Pa-contempt o hindi na yan dadalo. May sakit daw di ba? Ala kayo. Pa-firing squad niya na ako. Hindi ako papakulong. Hindi yan dadalo. Yung salita niya na yun, mga friend, gaya sabi niya, mahuli niyo ako, patay. Hindi ako papauli ng buhay. Diba? Mga friend, kulab na ko tayo. Wala tayong magagawa wala yata magagawa yung gobyerno sa Duterte. Si Sara, sayaw-sayaw lang, diba? Ewan ko. His Excellency. Jack Romansanta, shout out. Nag-iisang tao sa buong mundo na hindi mo dapat paniwalaan. Nasa dugo ng pamilya na yan ang pangbubudol. Maniniwala pa ako sa asong galisin ng kapitbahay namin kaysa maniwala ako kay Digong. Nagpapatunay lang na hindi stable ang pag-iisip ng pamilyang yan. Isang flying kick sa mukha. Patay tayo dyan. Pero nag-aamon si Sara, magpa-drug test daw, magpa-psychiatric test daw, kaya lang nahamon niya at magpa-drug test yung mga young guns. Tsaka sabi niya, may sinabi siya kay Rimulya. Kawawa ka tayo, meron tayong DOJ na hindi kakaintindi sa batas. Patay tayo dyan. Walang kinatatakutan tong Duterte. Family, di ba? Ano kayo, Jack Romansanta,
Si Kibuloy naman, ang Diyos ni Digong. Diba? Jack Roman Santa ulit. Style ni Sara parang si Diwata lang sa kaplastikan. Tayo dyan. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, at sa mga loving wife po at sa lahat ng aming mga sumusubaybay. Stay safe and healthy and God bless po. God bless, Anita. Diyan yung ulan kaya siguro sandali lang timlag natin. At least nakapagkulab tayo, di ba mga boss? Drama na naman yan, Art of War, sabi ni Yannick Ordobes. Anita ulit Kaya ganyan, nang magsalita yan si Digong nyo, may turok ng gamot yan. Yung pananalita niya, halos hindi maintindihan. At wala na siya na siya or silang hawak sa gobyerno, ICC na lang ang hinihintay niya. Malapit na. Bulol ka nang magsalita, inuusig ka sa mga pinapatay mo, bugok. Matanda ka, tikom mo na yung bibig mo. Kung ako, sa'yo, huli na ang lahat. Kahit ilang beses ka pang magsisi. Ganun. Percival Ulip, welcome to the club. Parang galing sa lupa. Anita ulit, baliw na yata si Butangera Sara. Sa totoo lang, dapat patingin na siya sa doktor. Malala na yan. Laman ng utak mo, wala sa wasto o tama, baliw ka na talaga. Hindi, handa siya magpatingin sa psychiatrist. Nahamon niya nga yung mga taga-Quadcom. Quadcom. Ito yung mga young guns daw. Di ba? Rogelio Asuncion, shout out. Karox, tahimik lang si BBBM, pero dagat maayos ang daloy, pero malalim, pero isang pitik lang. Tapos na ang lahat. Tagal naman kasi, Rogelio. Anita ulit balita ko magiging resulta ng Quadcom sa mga pinagsasabi ni Butangera Sara ay impeach ang bagsak. Balita ko. Sana. Dapat lang. Pinaghahamon na naman sila. Pa-check up. Kaya kayo, mga kumakandidato kayo. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga kawaros. Ay, paawa effect lang yan. Totoo yan. David Allen Mendoza, shout out. Sabi niya, tama po kayo. Ganyan pa din po ang taktika nila. Ang nagpaawa, pero matalino na po ang mga karamihan sa mga Pilipino, lalo na tayong mga ka-warriors. Kaya di na nila tayo maloloko, di ba? Wala naman kaya papaawa, David Ako, bahala kayo. Gusto kayo yan. Pag di umanap kayo ng pulungan na ang bansa na nagpa-firing squad at handa ako magpa-firing squad Okay na ako, Japan. Bernardo Chansing, shout out. Digonggong, Goy. Shot ka nga. Shot ka ng unggoy ka. Puro kagunggungan ng pinagagawa mo. Binaboy mo ang Pilipinas. Ngayon, matawag ka ng Diyos, minura mo na nga ang Diyos at sinabi mo, who is this stupid God? Naging pangulo ka, pati Diyos ay minura mo, akala mo mas higit ka pa sa aming Diyos. Ang Diyos mo ay si demonyo. Anita ulit Maraming salamat po Sir Roque, sa loving wife, sa aming lahat, sa magandang topic na ibinahagi mo po sa aming lahat. Good night sa bawat isa po. Sa ating lahat, kita-kits tayo lahat bukas. Diba? Marilo Pabianak, shout out. Gandang gabi po tayo at sa mga ka-warriors. Hirap na po siyang magsalita. Parang humihingal siya kapag nagsasalita. Pero baligta rin po natin tayo lahat na sinasabi niya. Yun ang paalala ng kapersis. So, ibig sabihin, hindi okay at hindi tamang ginagawa para sa kanila ngayon. God bless us po tayo sa mga tayo and the Philippines. God bless, Marco Castro. Pelabot, shout out. Iba na magsalita si Digong nyo. Mamamatay na yan. Hala. Wala sa mandam mo yan. Pamamatay animal na yan. Bernardo Chansing. Ipanyo Labrador. Naawa ka ba kay Sara? Samahan mo na si Sara na walang H na pinagmumura mo pa si BBM at pumanig ka kay Sara. Nakala mo kinakawawa ni BBM.
Ganun ba? Nangyari dyan kay Labrador. Chupista Bunao. Sabi niya, ay pakitang tao lang yan. Kahit anong gawin mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kundi yung mga tanga, mga tagahanga mo lang. Bakit di mo binigay, sana binigay mo na yung relo para ikaw naman ang bida. Wag nga kami, kulang ka na lang sa tulog. AJ Reyes, shout out Style yan. Wala na kasi hindi ako nagkamali. Wala nang power yan. Civilian na yan. Wala nang susunod dyan. Kahit pulis o sundalo. May isip ang mga pulis at sundalo. Pag nagkakaso, kawawa pamilya nila. Walang na retirement. Kita mo, hindi siya nagpakita sa kay General Torre. Walang Duterteng lumutang doon sa KOJC Davao. Yun, doon pa lang alam na duwag silang pamilya Duterte. Yun lang yun. Totoo yan, AJ AJ ulit Hindi kinakawa niya mga Duterte yan. Pamilya na yan. Ugali, masasama. Yan dapat yung kulong, hindi na palabasin. Bigay na sa ICC yan. Hindi nga. Ayaw niya. Gusto niya firing squad. Lebrado Ludovico, shout out. Blessed morning, karaoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang ganyan ang demonyo. Nagaan yung mabuti, pero demonyo pa rin. Totoo. Kaya labo to. Aba, mukhang bagyo ang pagbabago ni Digong nyo. Totoo. Chupista ulit Hala kuya, nga pala. Napanood ko topic ni Ipal Labrador tungkol sa bigas. Napangako daw ni PBBM na gagawin 20 pesos. Na ang bigas nasaan na daw ang 20 pesos na bigas. At kinukumpara pa niya ngayon kay Duterte na kung baga mas maganda daw ang nagawa ni Duterte. Ewan ko po kung saan nang gagaling ang galit niya. Akala ko kay Martin lang siya galit. Ay nako, ang hirap na panoorin ng iba dyan. Ikaw lang talaga kuya ang nakagawa ng ganitong content sa lahat ng sumusubaybay sa'yo, na lahat naman ay binibigyan ng importansya. Salamat kuya, at itong ginawa mong content, wish ko na tumagal pa po ang inyong ganitong content para everybody happy. Good night po. Salamat Chupista. Faith and Trust, shout out. Sara, paninira yan. Ginawa mo hindi dahil sa concern ka sa bata. Ginagawa mong kachismosohan lang. Ang daming problema ng bansa. Yan ang bigyan mo ng time na walang kwentang istorya mo. Totoo yan, Faith. Parang si si Lola Basya. Pati yung tono, kawawa yung bata. Gusto ko siya po. Ngayon, sayaw-sayaw naman siya. Ito. Federico Mandak, shout out. TikTok yan kay Inday Sara, ibig sabihin scripted. Nakisalamuha daw sa ordinaryong tao pero nasa paligid niya yung 343 na security niya. Daming kadramahan, tapos magbanta na hukayin yung bangkay ni Marcos Sr. ay sumimba pa. At ito ngayon, tatay, Diyos agad ang bungad. Mga hunyango talaga itong mga mag-aama na ito. Totoo yan, Federico. Namuno sa atin, putang. Kapagtiisan ni Juan de la Cruz, putang. Federico ulit, may pinakita si GMA News na kaya siguro ganito ang istorya niya tungkol dyan sa relo na yan, ay may ganitong ginawa si Digong sa graduation day din sa PMA. Binigay ni Digong yung relo niya sa mga suot doon at brass ng kadete. Yun siguro ang iniisip ni Sara, bakit hindi ginaya ni BBM. Sabi ng AFP, totoo daw nangyari yun at naparusahan na yung kadete ngayon ay nasa active service na. Aba, pag nagpatuloy ang ganyang practice, aabusuhin yan. Kawalang respeto na yan, sabi niya. Alam nyo mga friend, tungkol dyan sa relo, nung panahon ni Marcos Sr., baka hindi nyo ito alam, meron ho siyang binigyan ng kanyang rilong suot na isang
Hindi ko lang alam, hindi ko matanda kung bata, kung binata o matanda o. Kung to swerte nyo, alam niyo yung mga reel ni Marcos Sr. nung araw, yung mga maninipis, hinubad, binigay, oo. Tandang-tanda ho ng tatay ko yan eh. Tuntua ako, kinuwento ng tatay ko eh. Swerte ika nung ano eh, yung napagbigyan. Oh. Yun. Yung senior ha. David Allen Mendoza oh. Hello po Karox. Yung po sarili ni BBM na hinihingi ng batang graduate eh PM Mayor naman po pala yun. Masyado pong pinalaki ni Inday Sara Lustay ang mga ganong pangyayari. Bakit di si Sara ang nagbigay ng relo niya doon sa PM Mayor? Kasi po nanghihinayang din siya. Ang sa akin po ay baka may ibang ibig sabihin ang PMA graduate kay BBM sa I can have your watch. Baka po yung watch ay ang pagbabantay sa ating bansang Pilipinas dahil sila ang bagong mga sundalo na magtatanggol sa ating bansa. Yun po ay sa aking opinion lang naman na nanggaling sa anak ko sa military. Pwede David. Tsaka ano yung story ni Sara? Katang isip na naman yan. Alam mo nga lutang eh. Ito yung ginagano eh. Tinanong siya, di ba? Graduation ho ng ano? Sabi sa kanya, may nagtanong sa kanya. High school ho ba o ano? Maghanap kayo, magtrabaho naman kayo. Sabi niya. Hindi niya sinagot kung anong graduation eh. Tinanong siya. Oh, di ba? Kaya hindi ano yung ano. Baka sa katang isip lang niya yun. Pati nga yung pagpugot sa ulo, katang isip niya na rin eh. Oh, pero hindi niya inaamin na may tama siya. At handa siyang magpa-check up daw sa psychiatrist. Pero sasabay yung mga young guns. Pati si Remulla, di ba? Nag-cruise pang ganyan, no? Kawawang Pilipinas ka, meron tayong DOJ na hindi nakakaintindi ng batas. Patay si Remulla kaya. Ay, nako. Sakit yan, ha? Remulla, DOJ ka raw, hindi ka raw nakakaintindi ng batas, sabi ni Sara. Sana napanood mo yun. Pero kung hindi mo napanood, di content natin bukas. Totoo ba yun? Remulla. Shirley Jaser, katakot-takot na kwarta ng bayan ang hindi may paliwanag ni Pusit kung saan-saan niya dinala. Baka sakali pag kumain siya ng kwek-kwek sa bangketa malumutan yun malimutan yun ng mga mamamayan. Kasi alam naman niya madaling utuin ang mga bubutante. Totoo yan, Shirley. Noel Tenko, shout out Lakas ang tama ni Digong. Ano ba yan? Malinaw na siya Malinaw na siya ang bangag. Totoo. Shirley ulit Mabait na si Digong nila ngayon. Bukas mumurahin na naman sila niyan. Gandang gabi po sa inyong lahat mga ka-warriors. Karox, pwede pong malaman kung ano ang FB mo. Mamaya, i-ano ko sa'yo, message ko na lang sa'yo. Ren, ha? Noel Tenko ulit Karoke, hindi pa kayang maimpis si Sara sa Senado. Dami pa niyang kaalyado pero sa Congress okay na. Kaya lang, Senate ang magdidesisyon. Patay tayo dyan. MS Paulo, welcome to the club. Drama lang po yan. At joke. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, as inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit Napaalat yata ang nahigop na sabaw ni Digong nyo. Nag-iba ang panlasa. Dati palamura ito. At kademonyohan ang kumalma. Baka na high sa fentanyl. Ayun lang yun. Baka impostor na kaboses lang yan. Hindi. Si Butiki ang umu-interview. Si Panpanelo di ba?
Kalat ni Bayaw. Naku po, si Paring Diggs. Huwag na nating intindihin yan. Abnong kumpare natin kasani. Mapupurol lang ang ulo natin sa taas at lalo na ang ulo natin sa ilalim. Ikaw rin kasani, baka hindi ka na niyan tumayo at tumigas. Yan tari. Yang yari tayo dyan, ha? Patay tayo dyan, kalatik eh. Librado Ludovico ulit, oh. Hindi ba ako bingi? Panginoon Diyos, hoy, digonggong. Sinong Diyos yung sa dami ng pinapatay mo, ulul? Kaya nga, parang tanga yun, oh. Librado Ludovico ulit, oh. Aba, si Sara Talambolustay, hoy, lokohin mo lelang mong panot. Stop acting like hindi ka artista. Yun nga, eh. Librado ulit, oh. Aba, si Sara Tambalustay, hoy, lokohin mo lelang mong panot. Stop acting, hindi ka artista. 34 safe houses, tinalo pa ang presidente. Putik, pera ng bayan yung nilustay mo. Dapat alamin nung kung saan yung mga 34 na safe houses na kinuha. Na tagto 250,000. 250,000 ha. A day. Tangin lang yan. Papamura ka. Kaya kung magtitignan mo yung mga dito, yung mga nakatira sa squatter, puta kawawa. Dito sa marami ako napapanood dito eh. Oh. Kalat na ulit oh. Bata. Ano bang bata ang pinagsasabi mo, Maring Sara? Diyos mio. Makapal pa sa talahiban ng bulbul ng ungas na PMA graduate na yan. Pag talahiban na ang bulbul ay hindi na bata yan. Ganun. Patay tayo dyan. Ewan ko ba dyan kay Sara? Kalat ni Kay, ha? Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a beautiful day. Ingat ka palagi, ha? Shout out, Akira. Ted, shout out, Ted. Okay daw ang ginagawa ni BBM sa ngayon, sabi ni Digong. Pero masama ang loob. Bahala na daw ang Panginoon Diyos sa kanya. Paano yan, Digong? Nakakulong ang Panginoon Diyos mo. Sabi ng Panginoon Diyos niya, anong pakialam ko sa'yo? Nga, di makalabas eh. Ruben Lantin, welcome to the club. Lobat lang yan. Wala nang epekto ang fentanyl. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit to. Tumingin. Pag may problema, tumingin lang kayo sa bandang ilalim. Tapos sabay pitik. Tapos ang problema nyo, patay tayo dyan. Hindi, masakit nga yun. Ikaw talaga. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha? Aning-aning, meron ng napraning. Itong aking ingkong, meron ng tuliling. Marami siyang lihim, ayaw pang sabihin. Mapagmura sa Diyos, bawat sasambitin. Tignan niyo siya ngayon. Matandang sinungaling. Gusto pang lokohin. At tayo utuin, di niya malaman ang kanyang gagawin. Lahat ng kabulukan ay sobra ng buking. Mga taong bayan gusto pang lituhin. Madam Tambalustay ay desperate na rin. Matinding kalaban, gusto niyang gurgurin. Pati ang liig daw, balak niyang putulin. Ang tanging hangad niya, itim na hangarin. Pwesto ng pinuno ay kanyang agawin. Pero sorry na lang, di pa lulusutin isang Tambalustay maging presidente natin. Patay tayo dyan. Paano nga kung di na nagising to? Wag naman sana, ha? May istoryang bulok at nagmamagaling. Ang magulong utak, pinasok na ng hangin. Malupit na walay, kanyang naging ending. Ang kawawang syunga, litong-lito na rin, pati si best friend niya, si Madam Babaling. Galit na rin daw siya. Di rin niya sila friend. Kaya ang payo ko, pangkat Dutertaning, kayo'y manahimik at huwag ng tangkaing makabalik sa pwesto at maghasik ng lagim. Totoo yan. Ikaw, Madam Fiona, tigilan ng drama. Ha? Ano na yun? Wala kaming clue sa iyong tinira. Nakakawindang na. Mukhang praning ka na. Malakas ang tama at nakakaloka. Ang sobra mong pakyut
di na uubra. Paglustay ng pera, palagi kang bida. Di maipaliwanag saan mo dinala. Ginamit mong tao, puro na nakanta. Lahat ng secret mo ay sumisingaw na. Huli ka na, madam. Patay kang bata ka. Totoo yan, Tia Delica. Michelle Edwin, shout out, my friend. Iba ang pinagsasabi. Ang anak, iba ang pinagsasabi, ang ama. Iba ang pinagsasabi. Ang anak, iba ang pinagsasabi, ang ama. Parehong abnormal na ang utak. Malaking sira at malaking utang ang ginawa sa Pinas. Bugok at parehong bugus. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Bato, ginagamitan ka na ng jackhammer sa mga akusasyon sa iyo ng Quadcom. Durug ka dyan. Dapat ayusin na ang mental hospital para sa mag-ama at mag-assign na ng espesyalisang doktor sa pag-iisip na susuri sa mag-amang PBBM sa mag-ama. PBBM, kumilos ka na. Ewan ko ba dyan? Jojo Jestro, welcome to the club. Good evening po, Sir Rox. Bali lang sa replay, medyo late lang lagi. God bless you po from Iloilo City. God bless Jojo Jestro. Al-Ulalia, shout out ha. Wala na lang siguradong choice si Digonggong Buwang Dutae, kundi magpait-baitan dahil na-expose na ang kabalbalan niya. Huwag padala at magtiwala dyan. Halang pa din ang kaluluwa niyan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sinabi mo pa. Saksakan, naku po. Talian na yan. At saksakan ng tunay-tunilad ng gamot. Nang kumalma na yan, patay tayo dyan. Kalat ni ulit, good morning Kasani, basukahin mo sila. Kasani, wag mo silang tigilan. Hala, iputok mo na. Matay tayo dyan. God bless Kalat ni. Shy na shy palang makaharap ni paring Dig si Maring Ruina. Kaya ayan, dumalo sa Quadcom. Mukha yatang nakalimutan ni paring Diggs ang mapulot na bayuhan nila ni Maring Ruyema. Binayo raw sabi, di ba? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Nakapanibago nga si Digong nyo. Aba, sir, paano siya mananahimik ala na ginawa ang mga abak niya kundi batikusin si BBM? Pati tatay ipapabukay at itatapon sa iniidolo nilang China. Hallelujah, Digong. Kilala mo pa pala ang bathala. Naway manahimik na kayong mga Dutertaning. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit. Sir, may saltik na talaga si Sara Kim Pusit. Pero handa raw siyang magpatingin sa psychiatrist. Ha? Hindi niya tinatanggap na may sayad siya. Ha? Rodelia ulit. Ang tawa ko sa iyo, sir. Ang tawa ko sa iyo, Sir Rox, sa mangkukulam. Totoo, hindi ang nawala dyan, Rodelia. Kulang-kulang na yan. Ang kulam. Normando Reyes, shout out. Tindi na sapak sa ulo ni BP Fiona. Ang sarap iumpog ng ang bungo niya sa pader. Baka sakaling bumalik ang katinuan. Lalagablab yung mata eh. Elizabeth Iscare. Shout out. Good morning, Sir Rox. Nakakilabot itong salita ni Digong. Parang nasa hukay na bumangon. Ilang pirma na lang ba ng bulate ang kailangan para mamahinga na itong matanda? Ay, tama na yan. Kakabunganga mo. Wala. Arte lang yan, mga tungkod-tungkod na yan. Baka nakakadalawa pa yan eh. Nakakalat na eh. Elizabeth Iscare. Kung pagbibigyan daw siya ng Diyos
may magagawa pa daw siya. Patay tayo, sabi ni Digong. Ano magagawa nito? At mag-utos na pumatay uli sa sandamakmak na adik kuno. Hay, naku, tama na, stop na. Ang hirap magsalita ng isang demonyong nasa hukay. Tawa-tawa si Elizabeth. Elizabeth ulit to. Rox, yan si Sara, dapat yan, ma-impeach na yan agad at ikulong. Maliwanag sa sikat ng araw na ninakaw niya ang pondo ng bayan. Sipain na yan dyan sa pagkabipi niya. Sagad sa buto ang pagnanakaw ng mga Duterte. Kilos BBM, kilos. At kinukulam na daw itong Sara. Wow, tatalab ba sa Sara na ito ang kulam? Eh siya nga ang mangkukulam. Patay tayo dyan. Sana ganun ang mangyari, no? Doon sa Ampatuan, di ba? Puta. Reclusion perpetua, oh. Wala, eh dito sa mga magnanakaw, ginagago na lang yung laki na nung ninakaw. Si Marcos pang pinagre-resign. Putang klase, gagawin araw-araw. Elizabeth Iscario ulit. Si Rox, sana susunod na vlog ninyo, huwag nyo nang pagsalitain itong Sara na ito. Bruha ito eh. Siya ang toxic sa ating bansa. Yang Duterte clan na yan. Sipain na yan. Palabas ng ating bansa. Kakasira ng araw. Totoo yan, Elizabeth. Ted ulit oh. Sabi ng Atty. Enzo, may kumakalat daw sa media na si Kibuloy ay mahal ng taong bayan. Kaya mananalo daw ito senador. Pero ang nasagap ko ay ibang balita. Hindi tao ang nagmamahal kay Kibuloy, kundi mga tau-tauhan lang. Parang sila Bato at mga DDS. Puta, pag nanalo yung gago na yan, puta na. Ewan ko na anong klaseng katangahan yan. No? 3JC Hope, shout out. Ay nako, Sir Rox. Ang mga Duterte, sanay na sanay sa mga drama, sinungalingan, mga paek-epek nila for the views, for the votes, for their sake. Nako naman, kung hindi ka marunong mag-isip, madadala ka sa kanila, sa kanilang mga drama, mga palabas, mga awa-epek nila. Ay, hindi pa tayo matuto. Ang tawag dyan ay attention seeker. Totoo. 3J Shop ulit. Si Rox, si Pusit, ang ginagawa niyang papreskon, nilalantad lang talaga niya kung sino siya at kung ano siya. Siya ay narcissist, self-centered, everything is about her and revolves around her. Siya ang bida, ang importante, ang mahalaga, ang priority. Kapag hindi siya nabibigyan ng importansya, beast mode agad siya. At higit sa lahat, she is the best and she is the beast. No one can do and say such thing as she said in her press con. Only the beast can alter these words. Words beyond imagination. Maraming makakaaway sa politika pero batuhan lang sila ng putik. Pero itong si Pusit, lumalampas na sa limit ng katinuan at kagarapalan. Totoo. Wala na talaga. Ewan mo. 3J Show ulit oh. Tawa-tawa. Ano ang kinalaman ng relo ni BBM sa national issue o national security? Kung ayaw ni BBM ibigay ang relo niya, for whatever reason, it is his prerogative. Bakit hindi relo niya ang ibinigay niya? Dahil lang sa relo hindi ibinigay. Katumbas ba yon ng ulo ni BBM? Kaya lahat ng taong may matinong pag-iisip at pati mga kongresista ay iisa lahat ang assessment sa kanya. Lunatic. Totoo. Sinagot naman niya yung mga kongresista. Hindi raw siya si Raulo. Gusto nyo, pare-pares tayo magpa-psychiatric test eh. Tsaka magpa-drug test pa. Talaga tignan mo. Oh. Yan. Pwede na siya kasuhan, di ba? Sa ginawa niya, no, mga friend. Hindi raw pala siya baliw eh. Di kasuhan ha. Dahil malupit yung mga sinabi. Ha? DJ Show ulit to. Si Rox, ang tanong ko ngayon ito, nung nag-press con siya at sinabi niya ang mga weird things, hindi kaya natakot ang mga press people? Siguro gusto na nilang tumakbo palabas ng press con at baka makagat sila ni Pusit. Totoo.
DJ Show Peloteo, ha? Ito naman si Baste, as if hindi pa enough si Pusit. May interview din sa SMI ata, sabi ni pupulbusin daw ang Ilocos Norte tulad ng ginawa ng tatay niya sa Marawi. At kung makakabalik daw sila sa pwesto sa 2028, siya daw ang DND Secretary. May sapak nga eh. Sana magpagtanto ng mga DDS itong sinasabi ni Baste. Ang mga Duterte ay sumasabak sa politika hindi dahil para magsilbi sa bayan, kung hindi para maghiganti, para number 2, para walang makakanti sa kanila, number 3, para silang maging hari, number 4, manatiling takot ang tao sa kanila, at higit sa lahat upang maging alipin ang mga Pilipino forever. Totoo yan, 3J Shop ka. Pipito Duran, shout out. Style lang ni Digong, kumita na yan. Ganyang style. Sinabi mo pa. Pipito ulit, oh. Demonyo yan, budol yan. Welcome to the club, Pipito Duran, ha. Pipito ulit. Huwag maniwala dyan. Hawak niya sa liig yung mga Comelec Magic again. Yun, patay tayo dyan. Rick Rentoria, welcome to the club, ha. Shout out, friend Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos nak, shout out, ha. Rick Rentoria, galing umarte talaga pero wala nang maniniwala sa arte mo. Totoo. Danilo Proilan, shout out. Sinabutay ang gobyerno pero tinatapon lang. Totoo yan, ha. Ay, mission accomplished mga boss. Shout out, brother Eli Asistio. Boyong Kong Balong, shout out. Aya Sulaiman, nak, shout out, ha. Ay, nako. Diyan na yung ulan, mga boss. Sana hindi masyadong malakas, no? Hanggang bukas po muli, mga friend. Good night. God bless. Paulit-ulit. Pag may problema, tumingin tayo sa mas may problema sa atin. Tapos ang problema. Magandang gabi po.